Hello, what's up? This is Cotton back again for another video. So meron tayong i-unbox ngayon at i-test bago tong brand na to actually sa channel na to. So I hope na medyo pumasa siya sa standard ko and medyo mataas ang expectation ko rito kasi naghahanap talaga ako ng ganito panlagay ko sa motor kasi yung isang ganito ko na laglag, na basag. So kailangan akong magamit ngayon sa motor tuwing lalabas. So I need a power bank when I travel, just a hand carry just like this. So ito, I hope swak to sa aking pangangailangan. And this one is from Oki. Yes. And kaya napili ko siya is meron siyang 27,000 milliamp hour na battery. It's 27,000 ha. At 140 watts hanggang 140 watts po ang kaya niyang i-charge. This means na kaya niya yung mga laptop ko rito. Yes, pwede po siya mag-charge ng laptop. So, I hope makapasa ito. So, konting expectations muna bago tayo dumiretso. Magbasa muna tayo sa box. Okay, andun tayo. Power delivery po yan. Ibig sabihin, hindi po siya ma-access sa kuryente. That is, kung ano kailangan ng unit na charge, yun din ang malamang na ibigay niya na power or na kuryente. So, power delivery, that means efficient siya. 140 watts, both input and output. So, pag charge ko siya, 140 watts din ang kaya niyang speed. Kung kaya ba naman ang charging brick natin dyan. And output, ganun din. Yung pag nag-charge siya, kaya niya hanggang 140 watts din. Good to know. You know. Compatible with MacBook Pro. Sakto may MacBook ako rito. Mga tetest natin ito. Meron siyang smart digital display. Uy, ito parang ganito. May makikita natin actual yung kanyang charge na natitira for some reason. Mamaya, checkin natin yan of course. Tapos dalawang Type-C at isang Type-A. 3 device charging. Kaya niya sabay-sabay. 3 device charging. Good. Sold in over pioneer in gun power tech. Si Oki ba ang nauna na nag-release ng gun technology? Talaga ba? Hindi ko alam yun That's, i-check ko yan. I-check ko yan. Ito, super fast 140 watts input and output. Nabasa natin yan. Able to fast charge 2 laptop at full speed. Wow. Kaya niya sabay dalawang laptop at full speed. Wow. At ito, mga input-outputs niya. So, marami siyang supported. 27,600 mAh nga siya. Bali, ang battery niya sa loob is 6 na 4,600 mAh. 99 Wh, 21.6 volts. Matindi to. Okay. So, yes. Yan, marami So, isa-isayin na lang natin. Let's go. Ito na nga. Magsasarap talagang mag-unbox. Ito na. Okay. So, nasira ko na po yung box. Wala nang balikan ito. Nasira ko na Wala na, hindi ko na may solid to sa seller. Pwede pa yan. Pero wala naman sigurong issue to kasi sa mismo Oki ako mismo, sa mismong Oki website ako mismo kumuha. Ay! What the? Ang liit. Hindi siya, ang bigat. Ano to, dark matter? Ang liit-liit pero ang bigat-bigat. Ang bigat! Ilang kilo to? Mag-1 kilo yata ito. Hindi naman. Oh, grabe. Ganito na siya kaliit. So, literally, hand carry siya. This is pwede to sa mga handbags nyo or yung mga hand carry bags nyo. Pwede. You can bring this in your hand carry bags. But it's heavy. And yung build niya, solid. Feels very solid, very premium, and of course, simplified lang yung kanyang design. This is nice. As you can see, meron po tayong buttons dito. And of course, the screen. Tanggalin na natin ng kung ano man na meron dito. And then, meron tayong brand na Oki. And then, meron tayo, good. This is Type-C to Type-C na charging cable, which is good. That means fast charging nga talaga siya kasi hindi Type-A Type-C to Type-C. Mabilis nga talaga to pag ito ginamit. Dito sa taas, meron nga tayong 3 slots. Bali, in and out. So, pwedeng mag-charge gamit ito dito sa, sa dalawang port na to na Type-C. And then out, isa lang sa Type-A. So, both supported niya na mag-charge ng laptop. Alin man dito. Kaya sabi kanina, kaya niya sabay dalawang laptop na i-charge. That's good. Good to know. Ang tanong, ilang laptop lahat-lahat ang kaya niya i-charge? Kaya niya yung sabay na dalawa, pero yung laman ba niya, yung battery niya, ilan ang kaya niyang i-full charge? Gusto ko malaman yan. So, medyo gagamitin ko siya muna ng ilang araw, and then babalikan ko kayo kung okay ba siya, sulit ba sa kanyang presyo. And currently ngayon, ito lang muna papakita ko sa inyo. Ay, okay, may guide naman pala May guide yung mga amps na supported na mga ports na to. Sa USB 1 and 2 na Type-C, as you can see dito, sabi, 5 volts, 3 amps, 15 watts yan. 9 volts, 3 amps, 18 watts. 12 volts, 3 amps, 36 watts. 15 volts, 3 amps, 45 watts. 12 volts, 5 amps, 80 watts. 28 times 5 is 140 watts daw base sa calculator.
Ayun, 140 watts nga max niya. Yun yung isang Type-C and then the same. Oh, similar. Pareho lang pala. Pareho lang din pala. So, 140 watts din yung max. Yung Type-C ha. So, safe po rito mga smartphone nyo kasi supported niya yung pinakamababa is 5 volts, 3 amps which is 15 watts. Supported niya yung pinakamababang 15 watts and then hanggang 140 watts supported din niya. So, Type-A naman, itong malaki na to, Type-A, supported niya hanggang 15 watts din, 9 to, bali 18 watts, 12, 1.5, 18 watts din, 10 volts, 2.25, mahina na ako sa math, kayo na magbilang, yun, 22.5 watts max. So itong Type-A na to, hanggang 22 watts basically ang supported itong malaki na to. Itong dalawa naman, tig 140 watts. Lakas! So, ang mangyayari kapag pinagsabay natin yung dalawang Type-C, ang mangyayari, tig 65 watts ang distribution niya. Good to know. Tapos, kung Type-C tsaka Type-A pinagsabay mo, 100 watts yung ibibigay ng Type-C, tapos 22 watts naman ibibigay ng Type-A. Kapag ang pinagsabay mo naman ay Type-C, and then Type-C ulit, plus Type-A, tatlo bale, pag pinagsabay mo siya ng tatlo, itong tatlo mag-charge ka, ang kaya niyang i-deliver ay 60, 60, and 18 watts. Ooh! Basta ang kaya niyo i-max out, dapat hanggang 140 watts. Makes sense. So, yun. Ano pa ba? Meron pa bang makikita tayo rito? Dito sa baba, goma. So, para nga naman di siya madulas. So, pwede na rin. And then, ganun din, may goma. So, pwede siya nakaganito pala. Pag i-charge ka, nakahiga. Pwede naman. Hindi naman kailangan lagi nakaganito kasi prone nga naman sa aksidente, pwede matumba. So, dahil may goma na siya sa ilalim, pwede mo siyang gamitin na nakahiga. Okay? So, yun lang. Buksan natin siya for the first time. Uy, mabilis lang pala. Yun na yun. So, currently, standby 0%. Ano ba ito? Lobat? Battery empty yata. Check ko lang ha kung pwede ko siyang i-charge. Pwede daw isaksak kahit alin dito. Tumatanggap siyang input. Okay, so meron tayo currently 45% pa na battery. Full charge ko muna siya and then I will get back to you after siguro a few days or a week. Depende. Gagamitin ko muna siya and then bibigyan ko kayo ng feedback kung kaya niyang panindigan yung claim niya na kaya niyang dalawang laptop or 27,000 mAh nga talaga yung full capacity ng power bank na to. We'll check that, we'll test that, and maybe we'll see kung sulit nga ba siya. By the way, if you're wondering kung magkano siya, hindi ko yata nabanggit, this is 7,600 pesos, okay? So kung interesado kayo at nagustuhan nyo yung test ko, so mamaya, ikakat ko na lang to tapos i-continue natin yung a few days. Magja-jump tayo ka nga after a few days or after a week, depende. Mamaya malalaman nyo kung magugustuhan nyo ito. Just in case, iwan ko yung link nito sa video description or ipipin ko na lang sa comment section, okay? So 7,600 pesos. Meron ka ng 27,600 mAh na 140 watts ang max na kaya niya ibigay na kuryente, both input and output. And nakita ko rito actually, this is AMOLED. So tipid din sa battery pala, pati yung screen, no? It claims na lahat ng smartphone kaya niya i-charge kasama na nga yung laptop basta meron Type-C port, okay? So yun lang. Jump tayo ng ilang araw. Hop! Look at this. Sina-charge ko siya ngayon. Siyempre, full charge ko siya, diba? Full charge ko muna siya bago ko siya umpisahan talaga na gamitin. So, currently, 52%. And ginamitan ko siya ng 100 watts ko na charger. This is a 100 watts charging brick. And tinatanggap niya hanggang 95 watts. Wow! Kaya niya yun. So again, supported niya hanggang 140 watts. So I'm using my 100 watts charger. 95 watts talagang totoong pumapasok sa kanya. Solid. And ang bilis ng akyat to. Nagbibilang talaga siya. Oh, as you can see. So nice. Yan ang gusto ko. Yung nakikita talaga yung kung ilang percent na, ilan ang pumapasok, kung gaano kabilis yung napasok na charge. Yun, nice. Full charge agad. Bilis ha. Parang 30 minutes pa lang yata. Nakakalipas. So it's time. Iba talaga pag 100 watts charging. It's time. Gusto ko siyang gamitin muna sa mga smartphone ko or laptop. Pabalikan ko kayo ha. So, nabawasan siya ng 24%. Let's see. Yep, 100% na. Good. It's good. One of the things I noticed nga pala habang ginagamit ko to si Oki, yes, this Oki, is kapag pinipindot mo siya, as you can see, lipat tayo, switch tayo ha. Yan. Kapag pinipindot mo siya, yan, you can see naman kung ano yung kukonsumo sa kanya yung gano'ng kabilis, okay, currently. And of course, the percentage na remaining, natitira, so, okay yan. But if you press again, you will see pati yung battery cycles. So currently, since na-charge ko siya once pa lang, diba? Nung unboxing, after unboxing, sinarge ko siya. So malalaman ko pala rito kung nakailang cycle na ako ng full charge. And then the battery health, the maximum capacity, which is good. Very helpful po ito. At least malalaman ko na kung palaspag na or
mababa na yung total capacity ng smartphone ng power bank na ito, and plus the temperature, current temperature, and then last charge plus runtime. 3 minutes runtime is kapag naka-on siya, something like that. So nakaka 3 minutes pa lang since kaka-start pa lang natin na i-charge to both itong dalawang to. And the good thing is meron pa tayong isa pa dito. Ito, screen display always. Kapag nakaset siya sa always, once na may sinaksa ka rito, matik hindi mamamatay yung screen. Pag namatay yung screen, ibig sabihin full charge na both pareho. So pag namatay yung screen na yan, full charge na. If you don't want, kasi feeling mo malakas sa battery yan, pero hindi naman kasi AMOLED kasi ito eh. So I don't think malakas sa battery yan. But if you want na hindi lagi naka-on yan, you can long press and it will switch to 30 seconds lang. Kaso nga lang, pag ginawa mo yan, kailangan mo siya lagi i-check dito, dun sa, sa display, kung full charge na ba o hindi. So I wouldn't recommend that. So pag nandito kayo, lagay nyo lang sa always on kapag kami nakasaksak. Ang ibig sabihin, hindi yan always on kahit wala nakasaksak, hindi ganon. Always on lang po yan kapag may nakasaksak na at nag-charge na siya. And to think na ang dami ng gadgets na na-charge ko rito I have already charged 2 smartphones kagabi plus yung MacBook ko. Yes, itong MacBook na ito, ginagamit ko siya ngayon. Once na nalobat yun, charge ko ulit doon and tingnan natin, basta isasagad ko to, and then nakapag-charge na rin ako ng isang, ito, na-charge ko na siya, na-charge ko na rin yung itong Samsung Fold ko ulit, and then itong dalawang to. Kasi itong smartphone na to, charge ko na siya from 50% kanina to 100%. So may natira pa akong 46%. So medyo marami nga siyang kayang i-charge. Okay? That's good, that's nice. So parang halos lahat ng personal gadgets ko na-charge ko na gamit ito si Oki. Yes. So, pagka na battery empty siya, isa pang ulit charge. Gusto ko ulit siyang i-test, another one. And then, saka ako sasabihin sa inyo yung final verdict ko kung gaano siya ka-reliable. Overall, kapag ginagamit siya as daily use or sa normal na gamit lang. So, yun. Balikan ko kayo. Kailangan i-discharge ko muna siya ulit sa 0%. Ubusin ko muna lahat ng charge niya. Then, I'll tell you kung ano ang masasabi ko o final verdict ko kay Oki. So, yun. Fully charged na pala. No, 100%. So remove na natin. Meron pa akong 43%, so parang mga 3% lang nabawas yata. And of course fully charged na rin dito. Yeah, okay na. So isasabay na natin, di ba? Tapos dito may 35% pa tayo natitira. See? So dahil bababa na ako, ayokong iwan na low-bat itong laptop, is isabay na natin ang charge. Kailangan para battery empty na rin ito. Pangalawang charge na to sa laptop pag nagkataon na MacBook. And then siguro mga naka-8 na yata ako, 7 na mga smartphones and tablets and even gadgets, mga battery ng aking mga action camera, pati itong mic na to, mga wireless mics, and this one sa GoPro din, and pati itong aking 360 na full charge ko na rin dito dyan. So yes, masyado siya makunat, hindi ko siya malobat. So I hope malobat na siya this time. Pinagsabay ko na yung sa extended battery ng GoPro ko and then this MacBook for the second time na i-charge niya. Hopefully malobat na natin ito, mabattery empty na. Kahit na hanggang 10% na lang. Target ko na lang kahit mga 10% lang na matira. Okay na eh. Pwede na tayo mag-move on. Currently naglalaro tayo sa 40 watts. Again, ang maximum nito is 140 watts. So sisiw sa kanya yan. Kasi 140 watts ang kaya niyang tanggapin na o ibigay na charge. Both incoming and outgoing. Solid, no? So yun, finally na zero natin siya. Yes. Ang tanong, na full charge niya ba? Kaya ang aking laptop, sadly no, 90%. So dalawang charge, pero sa pangalawang charge 90% lang. Pero aside from that kasi, nakapitong smartphone tayo at ilang mga minor gadgets na na-charge. So makunat ko sa makunat. So one last charge and then pa-finalize ko na yung verdict ko sa kanya. Let's do this. Input, currently tumatanggap siya ng 90 watts. Yes, kita natin yung galaw ng charging. Yan, isa pa yan sa mga gustong gusto ko sa kanya. Kita mo talaga kung ilan yung progress, ilang percent na yung progress. Kita mo kasi yung pagpasok talaga ng charge, 82, 85, 86, 87, 88. Kita mo talaga eh. So, magiging aware ka talaga kung tuloy-tuloy ba yung pasok, mabilis ba yung pasok, or bumababa ba yung pasok, bumabagsak ba yung pasok ng kuryente while charging sa kanya naman. And it says, of course, input kapag siya ang china-charge. Output pag siya ang may china-charge. Good job, good job. Nice! Partly working sa umaga. So, charging tayo ulit. And currently, yes, start tayo sa 0. So,
This is the second charge, as you can see, you know. Ito yung isa sa mga, like I said, gusto ko ng feature niya. Kita natin kung pang ilang charge na or nakakailang cycle na tayo sa kanya. So, monitor natin kapag at some point, nalalaspag na pala natin siya siguro. Kasi, ang maximum charge nito or maximum cycles nito is 1,000 to 1,500. So, malayo pa naman tayo dun sa 1,000 to 1,500. But, you know, malaking bagay na meron ganyan. Plus, the battery health. Maximum capacity pa rin tayo, 100%. So, yes. For me, it's one of the best power bank na nakuha ko, na napunta sa akin. And yes, I plan to keep this. I'll probably won't sell this, pag-iisipan ko, but for now I have a lot of reasons to keep this kasi maganda talaga siya. And maybe this is the one I'll bring with me kapag naglo-long ride ako with my motorcycle. So solid ito. I don't know, lite, very compact. Mabibit-bit ko lang siya ng kamay ko. Yeah, as you can see, I can carry it with my own hands, with one hand, and even put this on my bag, diba? So solid na sa akin to. This one is a keeper. Good job for Oki. Solid. So yun, after a few days, nagamit natin to si Oki Sprint X 27,000 mAh with 140 watts na fast charging. Yes, medyo bilib na bilib ako rito sa power bank na to for some reason. And personally, I can consider this as the iPhone of all power bank. This is the iPhone of all power bank. Not just the design, very simple lang. Pero pagdating sa features, full pack. This is actually pwede na natin sabihin your charging stations na. You have 3 ports, see that? And then, these 2 Type-Cs, both supports up to 140 watts. Pag paisa-isa yung ginamit. But if you use both at the same time, you'll get 60 to 70 watts each. 60 watts each. So, mabilis pa rin po yun. Kahit pagsabay mo rito sa Type-C. And the Type-A supports up to 20 watts. Not bad. Of course, kung meron kayong alam dyan na smartphone na supported pa rin ng slow charging, yeah, you can use the Type-A, right? Or you can use the Type-A for your smartwatch, for those low-powered gadgets like this microphone from Boya, or an old smartphone from Infinix which supports only up to what? 18 watts? Yes, you can charge this dito sa Type-A. And the rest, you can charge fast charging sa Type-C ports. And of course, yes, supported din po niya yung hanggang 3 sabay-sabay. But if 3 yan, sabay-sabay, ang mangyayari, 60 watts, and then 18 watts. Pag 3, pero sabay-sabay mo yan at the same time. So, one of the best fast charging, naghahanap kayo ng fast charging na power bank, ito yon. This supports real fast charging. And nakikita nyo naman kasi, pag nag-charge kayo, lalabas talaga dito. Alright? So, like, nakita ko naman na siguro sa inyo before, but I'll still show you like this, oh. See? Supports up to 15 watts. This is Samsung Galaxy Z Fold from 2020. So, medyo luma na to. And of course, this supports up to 25 watts yata. 20 watts lang. And actually, nasusuportahan niya rin naman. Why not, diba? So, solid gamitin ito si Oki, okay? Of course, meron din naman cons, okay? May mga some units na hindi niya kayang i-support. Like this smartwatch, hanggang 88% lang ang kaya niya. Which is, for some reason, I don't know why. Siguro nag-i-stop siya gawa nung trickle charge na face. Di ba may mga gano'n ng smartwatch? So, for some reason, hindi niya kayang i-full charge to hanggang 88% lang. Yun yung nakita kong cons. So, hindi siya technically universal, but most of the fast charging na device and gadgets supported niya. Okay? And 100% sure ako na kayang-kaya niyang i-full charge ang laptop na to more than 2 times. Actually, tingin ko kaya pa hanggang 3 times. But to be safe, I can say na 2 times hanggang 2 times kaya niyang i-full charge ang MacBook. Yes. My MacBook, tested ko na po siya. Kaya-kaya niya po talaga supported ang MacBook 2 times. Alright? And other smartphones like the Samsung, ito ginagamit natin. The Samsung, kaya niyang i-charge to ng 2 times. At least 2 times ko rin na-charge dito. iPhone 14 Pro, 1 time ko rin na-charge dito. My tablet, 1 time ko rin na-charge dito. But the other tablet, this one, for some reason, nag-charge siya but super slow. Like 1 to 2 watts lang, 3 watts. I don't know why. Medyo may pinipili some parts. So technically, this is not universal talaga. And my other small gadgets like this ones. Yeah, this one, supported niya. Kaya niya 100%. All my GoPros, my action cams, kaya niya i-full charge lahat yon in just one full charge nito. One full charge of this Oki Sprint X with 27,000 mAh, kaya niyang i-charge a lot of devices and gadgets, including the laptops, okay? 2 times sa laptops.
And it works. Walang bahid ng bola. It really works. This one. This Oki Sprintex. Okay? Now, if you're interested, you can check the link in the video description or maybe I'll pin this in the comment section. Kayo na pong bahala. Para at least mga original na mabili nyo, I would recommend na gamitin nyo na lang yung mga link na iiwan ko sa video description or pinned sa comment section. Okay? Again, this is Oki Sprintex. Solid po ito. Sa susunod na lang ulit. Hanap pa tayo ng ibang mga gadgets na pwedeng pakinabangan. By the way, kung di ko pa nasabi, the price is 7,500 pesos. Around that price range. Depende sa palitan ng dollar. But 7,500 ang usual na price nito. Or 7,600, I believe. Ganun. So yeah. So sa tingin mo, boss, sulit kaya to? Para sa akin, actually, may kamahalan siya. So you have to consider din kung gusto mo talaga to o hindi. If not, kung di mo afford, of course, marami po dyan choices. Hindi ko naman to ipipilit sa inyo. But as for my test, syempre, pinakita ko naman sa inyo kung ano talaga kaya niyang gawin. And base sa specifications na pinakita naman niya, yes, nagagawa naman talaga yung trabaho niya. But again, the price, I have to consider it. Nasa inyo yun. Okay? So again, this is Scottman. Kung nagustuhan nyo to, sabihin nyo na lang sa comment section. If not, okay lang. Finish lang naman natin to. This is Scottman. I'll talk to you again soon.